Ang sunod-sunod at desperadong tunog ng makinang yon ang tila pumupunit sa puso ni Camila. Bawat isang matinis na beep ay parang isang martilyong paulit-ulit na ipinupukpok sa kanyang sentido. Isang paalala ng katotohanang ayaw niyang tanggapin. "Doc, anong nangyayari sa nanay ko?" Nanginginig ang boses na tanong niya habang nakakapit ang dalawang kamay sa braso ng doktor na tila doon siya humuhugot ng lakas. "Hija, huminahon ka," sabi ng doktor. Ngunit sa mga mata nito ay bakas ang pag-aalala. "We're doing everything we can." Nag-aagaw buhay ang nanay mo. Parang umikot ang kanyang munting mundo. Sa isang iglap, ang maingay na pasilyo ng pampublikong ospital ay tila naging isang vacuum. Wala siyang marinig, wala siyang makita, kundi ang ilaw sa itaas ng emergency room kung nasaan ang kanyang ina. Ang nag-iisang pamilya niya, ang kanyang buong mundo. Kailangan na natin siyang maoperahan sa lalong madaling panahon, Camila. Bawat oras na lumilipas ay kritikal. Dagdag pa ng doktor, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. "Gagawin ko po ang lahat, Doc. Maghanap lang po kayo ng paraan." Parang awa niyo na. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ng doktor. "Hindi ganoon kadali iyon, Hija. Malaki ang halagang kailangan. At sa ngayon, wala tayong bakanting operating room." Gumuho ang lahat ng pag-asa ni Camila. Pera. Palagi na lang pera ang problema. Ang perang wala siya. Napayuko siya at napasandal sa malamig na pader ng ospital. Doon, sa gitna ng amoy ng gamot at paghihirap, tahimik siyang umiyak. Pakiramdam niya ay pasan niya ang buong daigdig. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, nagring ang kanyang mumurahing cellphone, isang hindi rehistradong numero. Balak niya sanang hindi sagutin, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. "Hello?" Paus niyang sagot. "Is this Miss Camila Santos?" Tanong ng isang formal na boses ng babae sa kabilang linya. "Tumatawag ako mula sa HR agency. Mayroon kaming isang agarang opening. Isang kliyente, si Mr. Leonardo Moreira, ay nangangailangan ng isang household staff para sa kanyang mga anak. Malaki ang sahod. Interesado ka ba?" Napahigpit ang hawak ni Camila sa cellphone. Moreira. Ang pangalang iyon ay pamilyar. Isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga dalangin? Hindi siya nagdalawang isip. "Opo, ma'am. Interesado po ako." Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamatinong damit. Humarap si Camila sa isang dambuhalang gate na mas mataas pa sa 2 palapag na bahay. Ito ang mansyon ng mga Moreira. Bawat sulok ng property ay sumisigaw ng karangyaan. Ang hardin ay perpektong-perpekto. Ang mga sasakyan sa garahe ay kumikinang sa sikat ng araw. Para siyang isang langgam na napadpad sa palasyo ng mga hari. Isang matandang babae na nagpakilalang si Manang Lydia, ang head housekeeper, ang sumalubong sa kanya. Iginiya siya nito papasok sa isang maliit na opisina. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay tila nagiiwan ng dumi. "Maupo ka," sabi ni Manang Lydia habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Nanginginig ang mga kamay ni Camila na ipinatong niya sa kanyang kandungan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng tila lumabas mula sa pabalat ng isang mamahaling magasin. Perpekto ang ayos ng buhok nito. Suot ang isang eleganteng puting bestida at ang amoy ng kanyang pabango ay napakabango ngunit tila nakakasakal. Ito si Paula Villanueva, ang mapapangasawa ni Mr. Moreira. Umupo ito sa tapat ni Camila at naramdaman ni Camila ang bigat ng tingin nito. Malamig, mapanghusga. "So ikaw si Camila?" sabi ni Paula. Ang boses ay kasing perpekto ng kanyang itsura, ngunit may bahid ng pagmamataas. "Anong maipagmamalaki mo? Bakit namin dapat ipagkatiwala sa iyo ang mga anak ni Leonardo?" Napalunok si Camila. "Masipag po ako, ma'am. At mahal ko po ang mga bata."
Isang halos hindi mahahalata na pag-ismid ang gumuhit sa labi ni Paula. Lahat sila, iyan ang sinasabi. Siguraduhin mong malinis ang pagkatao mo. Ayaw ni Leonardo ng anumang iskandalo. Pagkatapos ng ilang tanong na tila mas nagsusuri sa kanyang kahirapan kaysa sa kanyang kakayahan, iniwan sila ni Paula. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Manang Lydia. "Tanggap ka na. Mag-uumpisa ka bukas na bukas din," sabi nito. Isang malaking tinik ang tila nabunot sa dibdib ni Camila. Salamat sa Diyos. May pag-asa pa para sa kanyang ina. Bago siya umalis, iginiya siya ni Manang Lydia sa nursery. At doon, sa tatlong magkakahiwalay na kuna, nakita niya ang tatlong anghel. Ang triplets ni Mr. Moreira. Tatlong malulusog na sanggol na lalaki na mahimbing na natutulog. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang takot at pangamba. Napalitan iyon ng isang kakaibang pagmamahal. Ang mga batang ito na walang kamuwang-muwang sa mundo, ang magiging dahilan niya para lumaban. Nang papalabas na siya ng mansyon, muli niyang nakasalubong si Paula. Nginitian niya ito bilang tanda ng pasasalamat. Ngunit hindi ngumiti pabalik si Paula. Sa halip, binigyan siya nito ng isang huling babala. Tandaan mo, Camila, dito kung anong sabihin ko, iyon ang batas. Isang pagkakamali mo lang, mawawala ka sa pamamahay na ito. Kinagabihan, bago matapos ang kanyang unang araw, habang nag-aayos siya para umuwi, napalingon si Camila sa nursery door. Nakatayo roon si Paula, nakatanaw sa natutulog na mga sanggol sa loob. Ang mukha nito ay hindi nagpapakita ng pagmamahal ng isang ina. Walang emosyon, walang pagmamahal, malamig, na para bang nakatingin siya sa mga bagay na sagabal sa kanyang daraanan. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa buong katawan ni Camila. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, kung saan tanawang kumikinang na mga ilaw ng syudad, nakaupo si Leonardo Moreira. Ang katahimikan sa loob ay halos nakakabingi. Sa ibabaw ng kanyang lamesang gawa sa mamahaling kahoy, nakalatag ang isang manipis na folder. Naglalaman ito ng resume ni Camila Santos. Simple lang ang nakasulat, mga dati niyang pinagtrabahuhan bilang serbidora, kahera. Walang anumang espesyal, ngunit sa litratong nakakabit doon, nakita niya ang isang pares ng mga matang may lungkot, pero may bakas ng katatagan. Isinara niya ang folder. Hindi si Camila ang problema. Siya ay isang desperadong babaeng nangangailangan ng trabaho. Ang tunay na problema ay ang babaeng natutulog ngayon sa kabilang kwarto. Ang kanyang perpektong fiancé. Si Paula, may mali. Matagal na niyang nararamdaman. Hindi niya maalis sa isip niya ang nangyari noong nakaraang buwan. Si Lucas, ang isa sa triplets, ay biglang nilagnat ng napakataas. Sinabi ni Paula na marahil ay dahil lang sa panahon. Ngunit tandang-tanda ni Leonardo ang kakaibang lamig sa mga mata nito habang sinasabi iyon. Tila hindi ito apektado. At may mga iba pang maliliit na bagay. Isang gasgas sa kuna na walang makapagsabi kung saan nanggaling. Isang bote ng bitamina na bigla na lang nawala. Para sa iba, mga aksidente lang iyon. Ngunit para sa isang amang nawalan na ng asawa sa isang biglaang aksidente, ang mga ito ay mga pulang bandila na hindi niya maaaring ipagsawalang bahala. Dinampot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang pinuno ng kanyang security team. "Ricardo," malamig niyang sabi, "walang anumang pagbati. Nais kong magpakabit kayo ng mga hidden camera sa buong mansyon. Nursery, kusina, sala, lahat. Siguraduhin ninyong walang blind spots. At higit sa lahat, walang sino man ang dapat makaalam nito. Kahit si Paula." "Masusunod po, sir," sagot sa kabilang linya. "Kailangan kong makita ang lahat," mariin niyang sabi. Bago ibaba ang tawag, tumayo siya at lumapit sa bintana. Ang mga gusali sa labas ay tila mga toring gawa sa bakal at salamin. Ganito ang mundo niya, malamig. Kinakalkula, walang puwang para sa pagkakamali. Napatingin siya sa isang litrato sa kanyang lamesa.
Ang kanyang yumaong asawang si Isabela, karga-karga ang 3 sanggol noong bagong panganak pa lang ang mga ito. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Leonardo, ngunit may kasamang sakit. Isabela, hindi ko sila pababayaan. Pangako iyan. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa kanilang mga gawain, isang van ng isang pekeng maintenance company ang pumasok sa mansyon. Ang mga technician ay ang mga tauhan ni Ricardo. Sa loob lamang ng ilang oras, ang buong mansyon ay puno na ng mga matang hindi nakikita. Nang mag-isa na lang siya sa kanyang pribadong silid, binuksan ni Leonardo ang isang malaking kahon. Sa loob, naroon ang isang maruming pares ng overall, isang luma at gasgas ng toolbox, at isang sombrerong may logo ng isang kumpanya ng kuryente. Hinubad niya ang kanyang mamahaling suit at isinuot ang damit pantrabaho. Pakiramdam niya ay nagsuot siya ng balat ng ibang tao. Magaspang ang tela sa kanyang balat. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, malinis at alaga. Masyadong malinis para sa isang trabahador. Kumuha siya ng kaunting gasa mula sa toolbox at ipinahid iyon sa kanyang mga kamay at braso. Humarap siya sa salamin. Ang taong nakatingin sa kanya pabalik ay hindi si Leonardo Moreira, ang bilyonaryong CEO. Ito si Leo, isang hamak na electrician, isang taong hindi papansinin, isang taong makakakita ng lahat ng hindi nakikita. Determinado siyang lumabas ng silid. Dumaan siya sa mga pasilyo para sa mga katulong, mga daanang hindi niya kailanman tinahak sa sarili niyang pamamahay. Ang amoy ay iba. Amoy ng nilulutong pagkain, ng sabong panlaba. Narating niya ang kusina. Doon, abala sa paghahanda ng gatas para sa mga bata si Camila. Nakatalikod ito at hindi siya napansin. Tahimik niya itong pinagmasdan. May kakaibang gaan sa mga kilos nito. Tila bawat galaw ay may kasamang pag-iingat at pagmamahal. Hindi sinasadyang nabitawan niya ang isang tornilyo mula sa kanyang bulsa. Gumulong ito sa sahig at gumawa ng ingay. Napalingon si Camila, bahagyang nagulat. Nakita nito ang isang estranghero sa kanyang harapan. "Ay, sorry po," sabi ni Camila, bahagyang yumuko. "Sino po sila?" "Ako si Leo," sabi niya. Sinadyang baguhin ng kaunti ang kanyang boses para maging mas magaspang. Bagong electrician, may aayusin lang daw sa mga ilaw. Tiningnan siya ni Camila mula ulo hanggang paa, ngunit walang bakas ng pagdududa sa mga mata nito. Sa halip, isang mainit na ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Isang nangiting hindi niya kailanman natanggap mula kay Paula. "Ganoon po ba? Mukhang pagod na pagod po kayo. Sandali lang po, ikukuha ko kayo ng tubig." Bago pa man siya makatanggi, kumuha na si Camila ng isang baso, nilagyan ito ng malamig na tubig at iniabot sa kanya. "Salamat po, Sir Leo." Natigilan si Leonardo. Hawak niya ang baso ng tubig. Ang simple at taos-pusong kabaitan ng dalaga ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na tila matagal na niyang hindi naramdaman. Ang mga sumunod na araw para kay Camila ay tila isang kakatuwang panaginip. May mga pagkakataong pakiramdam niya ay lumulutang siya sa alapaap at may mga sandali namang para siyang binabagsakan ng langit at lupa. Ang langit niya ay ang nursery, ang 3 munting anghel, sina Lucas, Mateo at Juan, ang naging sentro ng kanyang mundo. Sa bawat pagpapalit niya ng lampin, sa bawat pagpapadede, sa bawat uyaying kinakanta niya hanggang sa makatulog ang mga ito, nararamdaman niya ang isang layunin, isang pagmamahal na purong-puro. At sa langit na yon, may isa pang bituin na hindi niya inaasahan. Si Leo, ang electrician. Palagi itong nasa paligid, may inaayos na kung ano. Minsan, habang hirap na hirap siyang buhati ng isang malaking kahon ng diaper, bigla na lang itong susulpot sa likod niya. "Tulungan na kita, miss," sabi nito. At sa isang iglap ay nasa mga braso na nito ang mabigat na kahon.
tila balahibo lang sa gaan. Minsan naman, habang nagtitimpla siya ng gatas sa kusina, uupo ito sa isang sulok para magpahinga. Magkukwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay. Nalaman niyang ulila na rin daw ito at mag-isang lumaki. Walang halong pagyayabang, walang halong pagmamataas. Isang ordinaryong taong palangiti at mabait. Isang hapon, nadatnan siya nito sa hardin. Itinutulak ang stroller ng 3 sanggol. "Ang ganda pala ng boses mo," sabi ni Leo, nakasandal sa isang puno. Namula ang mga pisngi ni Camila. "Narinig mo ko?" "Oo, ang sarap pakinggan. Swerte naman ng mga alaga mo." Sa mga simpleng salitang iyon, naramdaman ni Camila ang isang kagalakang matagal na niyang hindi naramdaman. Ang kilig. Isang pakiramdam na sa isang katulad niya ay tila isang ipinagbabawal na luho. Ngunit kung may langit, meron ding impyerno. At ang impyerno niya ay may 2 mukha. Ang unang mukha ay ang amo niyang si Mr. Leonardo Moreira. Bibihira niya itong makita, ngunit sa tuwing magkakasalubong sila sa pasilyo, tila humihinto ang kanyang paghinga. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Isang tingin lang nito sa kanya ay sapat na para iparamdam sa kanya na isa lamang siyang alikabok sa loob ng malapalasyong bahay. Isang tango lang ang isusukli nito sa pagbati niya at pagkatapos ay lalagpasan na siya na para bang hindi siya nag-e-exist. Kinikilabutan siya sa tuwing nariyan ito. Ang taong kahawig ni Leo sa mukha, ngunit malayong malayo ang ugali. Ang pangalawang mukha ng impyerno ay mas malala, mas mapagpanggap. Si Paula. Isang umaga, ipinatawag siya ni Paula sa silid nito. "Camila, linisin mo ang vanity table ko. Siguraduhin mong walang alikabok." Utos nito habang naglalagay ng hikaw. "Masusunod po, ma'am." Maingat na nilinis ni Camila ang bawat sulok. Pagkatapos ng ilang oras, bumalik si Paula at ang mukha nito ay nag-aapoy sa galit. "Nasaan ang brooch ko?" sigaw nito. "Ang diamond brooch na nakapatong lang dito kanina. Ikaw lang ang pumasok dito. Nasaan na yon?" Nanlaki ang mga mata ni Camila. "Po? Ma'am, wala po akong kinuha. Naglinis lang po ako." "Sinungaling, magnanakaw." Halos isumpa siya ng mga mata ni Paula. "Alam mo ba kung magkano yon? Higit pa sa buong buhay mo. Ibibigay ko sa iyo ang araw na ito para ilabas yon. Kung hindi, ipapakulong kita." Umalis si Paula na umuusok ang ilong. Naiwan si Camila na nanginginig sa takot. Paano niya hahanapin ang isang bagay na hindi naman niya kinuha? Umiiyak siya sa isang sulok ng kusina nang datnan siya ni Leo. "Anong problema?" Nag-aalalang tanong nito. Isinalaysay niya ang lahat. Hindi siya hinusgahan ni Leo. Sa halip sinabi nito, saan ba niya madalas ilagay ang mga gamit na ayaw niyang makita ng iba? Napakunot ang noo ni Camila, pero sinubukan nilang mag-isip. Binalikan nila ng palihim ang kwarto ni Paula. Hinanap nila sa mga lugar na hindi karaniwan, sa ilalim ng unan, sa likod ng mga kurtina. "Teka," sabi ni Leo, na tila may napansin. Lumapit ito sa isang maliit na upuan sa sulok ng silid. Itinaas nito ang cushion at naroon, kumikinang ang diamond brooch. Itinago. Sinadya. Mabilis na kinuha ni Camila ang brooch at dinala iyon kay Paula. "Nakita ko po, ma'am. Nahulog lang po pala sa ilalim ng upuan." Pagsisinungaling niya, isang matalim na tingin lang ang isinukli ni Paula bago inagaw ang brooch mula sa kanyang kamay. Walang pasasalamat, walang paumanhin. Nakahinga ng maluwag si Camila. Ligtas na naman siya. Salamat kay Leo. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Kinagabihan, habang pabalik siya mula sa staff house para tingnan ang mga bata, napadaan siya sa balcony. Doon, nakita niya si Paula, may kausap sa cellphone. Hindi niya sinasadyang marinig, ngunit ang boses ni Paula
ay puno ng galit at hindi maitatagong lason. Oo, sinabi ko na sa'yo. Hadlang ang mga batang yan sa plano. Kailangan ko silang gawan ng paraan sa lalong madaling panahon. Naniga si Camila sa kanyang kinatatayuan. Ang hadlang ay ang 3 sanggol na inaalagaan niya. Ang gawa ng paraan ay isang pangungusap na may napakadilim na kahulugan. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kinatatakutan niya ay hindi lang pala isang masamang ugali. Isa itong halimaw. Ang mga salitang narinig ni Camila ay tila mga punyal na tumagos sa pader at sumaksak ng diretso sa puso ni Leonardo. Nakatayo siya sa kabilang panig ng hardin, nagkukunwaring may inaayos na ilaw, ngunit ang buong atensyon niya ay nasa dalagang namumutla habang nagkukuwento. Ang panginginig ng mga kamay nito, ang takot sa mga mata nito, lahat ay totoo. Sigurado ka ba sa narinig mo, Camila? Tanong niya bilang si Leo, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses kahit na sa loob-loob niya ay kumukulo na ang kanyang dugo. Tumango si Camila, napakagat sa kanyang labi. Opo, Sir Leo. Malinaw na malinaw po. Hadlang ang mga batang yan, sabi niya. Kailangan gawan ng paraan. Hadlang, gawan ng paraan. Paulit-ulit na umaling-aungaw ang mga salitang iyon sa isip ni Leonardo. Ang mga anak niya, ang kanyang 3 munting anghel, tinatawag na hadlang ng babaeng pakakasalan niya. Baka naman nagkamali ka lang ng dinig. Baka ibang bagay ang tinutukoy niya. Sinubukan niyang maghanap ng ibang paliwanag, kahit na ang sarili niyang bituka ay sumisigaw na ng katotohanan. Umiling si Camila, bakas ang pighati sa mukha. Sana nga po. Pero iba po ang pakiramdam ko. Iba po ang titig niya sa mga bata. Nanahimik si Leonardo. Ano ang sasabihin niya? Na tama ito? Na matagal na rin siyang nagdududa? Hindi maaari. Sa ngayon, isa lang siyang hamak na electrician. Kinagabihan, hindi mapakali si Leonardo. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang opisina at binuksan ang live feed mula sa mga hidden camera. Pinalaki niya ang screen na nakatutok sa nursery. Doon, natutulog ng mahimbing ang kanyang mga anak. Payapa. Walang kamalay-malay sa panganib. Sunod niyang pinanood ang mga recording mula sa mga nakaraang linggo. Oras-oras, araw-araw. Nagbabaka sakali siyang may makitang ebidensya. Ngunit si Paula ay tuso. Sa harap ng kamera, isa siyang maasikasong fiancé. Ang mga kilos nito ay perpekto, walang anumang kahina-hinala. Napahampas siya sa lamesa sa sobrang frustrasyon. Ang teknolohiyang pinagmamalaki niya ay walang silbi laban sa isang magaling na artista. Kinabukasan, sinadya niyang mag-ayos ng kunwaring sirang sprinkler malapit sa hardin, kung saan alam niyang nagpapahangin si Camila kasama ang mga bata. Nakita niya itong malungkot na nakaupo sa isang bench. Malalim yata ang iniisip mo, sabi niya bilang si Leo. Napatingin si Camila at pilit nang ngumiti. Iniisip ko lang po ang nanay ko. Doon, sa ilalim ng init ng araw, nagkuwento si Camila. Ikinuwento niya ang sakit ng kanyang ina, ang malaking bayarin sa ospital, ang kanyang desperasyon. Bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa konsensya ni Leonardo. Ang babaeng ito, na may sariling mabigat na problema, ay mas nag-aalala pa para sa kaligtasan ng mga anak niya kaysa sa mismong babaeng dapat ay magiging ina ng mga ito. Naramdaman niya ang matinding pagkasuklam, hindi kay Camila, kundi sa sarili niya. Pinagdududahan niya ang babaeng ito. Habang ang totoong ahas ay nasa loob na pala ng kanyang pamamahay, natutulog sa ilalim ng iisang bubong. Pasensya ka na. Naikwento ko pa sa'yo, sabi ni Camila, pinupunasan ng isang takas na luha. Hindi ko lang po talaga mapigilan mag-alala. Naiintindihan kita, sagot ni Leo. At sa sandaling iyon, hindi si Leo ang nagsasalita, kundi si Leonardo. Huwag kang mag-alala. Minsan, ang tulong ay dumarating sa paraang hindi natin inaasahan.
Bumalik si Leonardo sa kanyang opisina na may bagong determinasyon. Hindi na sapat ang pagmamasid lang. Kailangan niyang kumilos. Hinubad niya ang kanyang damit pang trabaho at muling isinuot ang kanyang maskara bilang bilyonaryo. Hinanap niya si Paula. Nadatnan niya ito sa sala, abala sa pagpili ng mga bulaklak para sa kanilang engagement party. Mukha itong isang anghel na napapalibutan ng mga rosas. Paula, maaari ba kitang makausap? Seryoso niyang sabi. Napatingin ito sa kanya at ang pekeng na pangiti nito ay agad na lumitaw. Of course, darling. What is it? Narinig ko ang usapan ninyo sa telepono kagabi. Diretsahan niyang sabi. Nakita niya ang bahagyang paninigas ng kanyang fiancé. May binabanggit kang hadlang. Anong ibig sabihin noon? Isang perpektong tawa ang pinakawalan ni Paula, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Oh, that? Silly. Ang negosyo ang tinutukoy ko. May mga problema sa bagong investment. You know how business is, darling. Palaging may mga hadlang. Napakatalino ng kanyang pagsisinungaling. Makinis, walang butas. Ngunit hindi na naniwala si Leonardo. Siguraduhin mo lang, Paula, sabi niya. Ang boses ay may bigat. Dahil kung may kinalaman yan sa mga anak ko. Leonardo, paano mo naiisip yan? Sabi ni Paula. Ngayon ay umaarteng nasasaktan. Mahal-mahal ko ang mga batang yon na parang tunay ko ng mga anak. You're hurting my feelings. Tinalikuran siya ni Leonardo. Wala siyang makukuhang sagot. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Muli siyang nagbihis bilang si Leo. Ngayon, mayroon siyang mas malinaw na misyon. Nagdahilan siyang may sira ang outlet sa loob mismo ng kwarto ni Paula. Pasensya na po sa abala, ma'am, sabi niya habang papasok. Bilisan mo lang. Masungit na sagot ni Paula bago lumabas para makipag-usap sa party planner. Ito na ang kanyang pagkakataon. Habang nagkukunwaring may kinukumpuni, ang kanyang mga mata ay palihim na naglilibot. Sinilip niya ang ilalim ng kama, ang likod ng mga aparador, ang loob ng mga drawer. Wala. Napatingin siya sa isang maliit na cabinet sa sulok. Ang vanity table nito, napakaraming mamahaling pabango at pampaganda. Tumingin siya sa ilalim nito at doon, sa pinakasulok, nakatago sa dilim, may nakita siyang isang maliit na bote. Isang bote ng gamot na walang anumang pangalan, walang label. Maingat niya itong kinuha. Inalog. May laman itong maliliit na tableta. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at sa nanginginig na kamay, palihim niya itong kinuhanan ng litrato. Ibinalik niya ang bote sa dati nitong pwesto. Tinitiyak na walang bakas na naiwan. Saktong pagtayo niya, narinig niya ang mga yabag ni Paula na pabalik. Naramdaman ni Leonardo ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hawak niya ngayon ang posibleng simula ng katotohanan, isang bote ng gamot na walang pangalan, at ang tanong na gumugulo sa kanyang isipan ay mas nakakakilabot pa sa anumang sagot. Para saan ang gamot na ito? Pakiramdam ni Camila ay naglalakad siya sa napakanipis na yelo, isang maling galaw lang, at lalamunin siya ng nagyayelong tubig sa ilalim. Mula nang marinig niya ang usapan ni Paula sa telepono, tila nagbago ang lahat. Nawala na ang mga pahiwatig na pagtataray. Napalitan iyon ng hayagang kalupitan. Isang tanghali, habang inihahain niya ang pananghalian ni Paula, bigla nitong itinapon ang kutsara sa plato. Ano to? Malamig na tanong ni Paula. Tinitingnan ng pagkain na para bang iyon ang pinakadiring bagay sa mundo. Hindi ako kumakain ng ganito. Masyadong mamantika. Pero ma'am, iyan po ang pinaluto ninyo kay Manang Lydia. Magalang na sagot ni Camila. At sinasagot mo na ako ngayon? Tumaas ang kilay ni Paula. Sa isang mabilis na kilos, itinulak nito ang plato. Lumagapak iyon sa sahig at kumalat ang pagkain at mga basag na piraso ng pinggan sa makintab na marmol. Linisin mo yan, utos nito. At siguraduhin mong sa susunod, matututo kang sumunod sa gusto ko.
hindi sa utos ng iba. Naiwang mag-isa si Camila, nakatingin sa kalat sa sahig. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Napaluhod siya at isa-isang pinulot ang mga bubog habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Ang bawat piraso ng basag na pinggan ay tila isang piraso ng kanyang dignidad na winasak. Pero ang pinakamasakit na bitag ay darating pa lang. Isang hapon, habang abala si Camila sa pagpapatulog kay Lucas at Juan, si Mateo naman ay nasa pangangalaga ni Paula sa sala. Pagkatapos ng halos isang oras, isang malakas na sigaw ang narinig ni Camila mula sa ibaba. "Camila, halika rito." Ngayon din, nagmamadaling bumaba si Camila at ang nakita niya ay halos magpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Karga-karga ni Paula si Mateo na walang tigil sa pag-iyak at ang balat ng sanggol ay puno ng mapupulang pantal. "Anong ginawa mo sa anak ko?" Halos hysterikal na sigaw ni Paula habang dumarating na rin si Manang Lydia at ang iba pang kasambahay dahil sa bahay dahil sa ingay. "Wala po, ma'am!" Litong-litong sagot ni Camila. "Ano po ang nangyari?" "Huwag ka nang magmaang-maangan." Itinuro ni Paula ang isang halos ubos ng lata ng gatas sa kitchen counter. "Sinabi ko na sa'yo na ang bagong lata ang gamitin mo dahil allergic ang mga bata sa lumang formula na yan. Pero dahil pabaya ka, ito ang ginamit mo." Nanlaki ang mga mata ni Camila. "Pero ma'am, sigurado po akong yung bago po ang ginamit ko kanina." "Sinungaling." Sakto namang pumasok si Leonardo Moreira sa mansyon. Ang maaliwalas niyang mukha ay agad na napalitan ng pag-aalala nang makita ang umiiyak na sanggol at ang namumulang balat nito. "Anong nangyayari dito?" tanong niya. Ang boses ay mababa at may awtoridad. Agad na lumapit si Paula. Ang mga mata ay nagluluha. "Leonardo, darling, tingnan mo si Mateo. Nagpabaya si Camila." Ang lumang gatas ang ipinainom niya sa bata. Kahit na paulit, ulit ko nang sinabi sa kanya na huwag gamitin yon. Tumingin si Leonardo kay Camila. Ang tingin nito ay hindi na lang malamig. Ngayon, mayroon na itong apoy ng galit at pagkadismaya. "Totoo ba to?" mariin niyang tanong. "Sir, hindi po. Hindi ko po sinasadya. Sigurado po akong..." Nauutal na paliwanag ni Camila, ngunit wala na siyang mahanap na tamang salita. Paano niya ipagtatanggol ang sarili laban sa isang perpektong kasinungalingan? "Hindi sinasadya?" Umalingaw-ngaw ang boses ni Leonardo sa buong kabahayan. "Ang buhay ng anak ko ang pinag-uusapan natin dito. Isang pagkakamali mo pa na ganito, Camila, at sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho kahit saan." Ang bawat salita ay parang isang sampal sa harap ni Paula, sa harap ng lahat ng kasamahan niya. Dinala ni Leonardo ang bata papasok sa silid. Kasunod ang nag-aalalang si Paula. Naiwan si Camila na nakatayo sa gitna ng sala. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya ng lahat ng mga matang nakatingin sa kanya. Tumakbo siya palabas sa pinakalikod na bahagi ng hardin kung saan walang makakakita sa kanya. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno, napaupo siya sa damuhan at humagulgol ng walang tunog. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila dudurog sa kanya. Ang sakit, ang frustrasyon, ang kawalan ng kapangyarihan. Ilang sandali pa, isang anino ang tumabon sa kanya. "Okay ka lang?" Pag-angat niya ng kanyang basang mukha, nakita niya si Leo, may hawak na panyo. Bakas sa mukha nito ang tunay na pag-aalala. Kinuha niya ang panyo at umiling. "Hindi ko na alam ang gagawin ko, Leo. Pinagbibintangan nila ako sa isang bagay na hindi ko ginawa." Umupo si Leo sa tabi niya, nag-iingat na mapanatili ang distansya. "Naniniwala ako sa'yo." Ang tatlong salitang iyon ay mas mabisa pa sa anumang gamot. Sa isang iglap, gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. May isang taong naniwala sa kanya.
Nang medyo huminahon na siya at pabalik na sa staff house, nakasalubong niya si Paula sa pasilyo. Wala na ang nag-aalalang ekspresyon sa mukha nito. Wala na ang mga luha. Napalitan iyon ng isang nangiting puno ng tagumpay. Isang nangiting nakakakilabot. Lumapit ito sa kanya at sa isang boses na sila lang ang makakarinig, bumulong ito. Ito ay simula pa lang. Malapit ka nang mawala rito. Ang banta ni Paula ay tila isang malamig na kamay na humahaplos sa batok ni Camila sa bawat sandali ng kanyang pananatili sa mansyon. Alam niyang may masamang mangyayari. Nararamdaman niya iyon sa kanyang mga buto. Isang gabi, idineklara ni Paula na siya na ang mag-aasikaso sa huling pagpapadede ng mga bata bago matulog. Kailangan ko ng masanay, nakangiti nitong sabi kay Leonardo na nooy nanonood mula sa pintuan ng nursery. Para kapag kasal na tayo, ako na talaga ang magiging ina nila. Puspos ng paghanga ang mga mata ni Leonardo habang tinitingnan ang kanyang fiancé. I'm proud of you, darling. Ngunit si Camila, na nakatayo sa isang sulok, ay hindi paghanga ang nararamdaman, kundi takot. Sige na, Camila. Makakapagpahinga ka na nang maaga. Sabi ni Paula sa kanya, ang nangiti ay hindi umaabot sa mga mata. Walang nagawa si Camila kundi tumango at lumabas. Ngunit imbes na dumiretso sa staff house, nagtago siya sa isang madilim na pasilyo kung saan tanaw niya ang pinto ng kusina. Isang masamang kutob ang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi siya mapakali. Ilang minuto siyang naghintay sa dilim. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. At hindi nga siya nagkamali. Ilang sandali pa, nakita niya si Paula na palihim na pumasok sa kusina. Hindi nito binuksan ang pangunahing ilaw. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na nightlight sa ibabaw ng counter. Sumilip si Camila mula sa siwang ng pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Halos mapasinghap siya sa kanyang nasasaksihan. Nakatalikod si Paula. Ngunit malinaw na malinaw sa paningin ni Camila ang ginagawa nito. Mula sa bulsa ng kanyang eleganteng roba, inilabas nito ang maliit na boteng walang label, ang parehong bote na nakita ni Leonardo. Maingat nitong binuksan yon. Kumuha ito ng isang maliit na tableta. Inilagay niya iyon sa pagitan ng 2 kutsara at maingat na dinurog hanggang sa maging pinong-pinong pulbos. Ang bawat kilos ay kalkulado, tahimik, nakamamatay. Nanginginig ang buong katawan ni Camila. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Nakita niya kung paano kinuha ni Paula ang isa sa 3 bote ng gatas na nakahanda na sa warmer. Binuksan nito ang takip at dahan-dahan, marahan, ibinuhos nito ang nakalalasong pulbos sa loob ng bote. Isinara niya itong muli at marahang inalog. Tinitiyak na ang lason ay humalo ng perpekto sa gatas ng sanggol. Isang demonyo na nag-aanyong anghel. Binalik ni Paula ang bote sa warmer na para bang walang nangyari. Pagkatapos, itinago niyang muli ang maliit na bote ng gamot sa kanyang bulsa at lumabas ng kusina na may ngiti sa kanyang mga labi. Naiwan si Camila sa dilim, nanlalamig ang buong katawan. Pinipigilan ang sariling masuka sa sobrang takot. Alam niya kung para kanino ang gatas na yon. Iyon ang bote na laging inihahanda para kay Mateo. Ang pinakamaliit at pinakasensitibo sa 3. Isang mataas na dosis ng pampakalma sa isang maliit na sanggol. Iyon ay hindi lang basta pagpapatulog. Iyon ay pagpatay. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ngunit paano? Sino ang maniniwala sa kanya? Isang hamak na katulong laban sa isang perpektong fiancé. Biglang bumukas ang pinto ng nursery. Lumabas si Leonardo, abala sa kanyang cellphone. Dumiretso ito sa kanyang opisina. Ito na. Si Paula ay mag-isa na lang kasama ang mga bata. Wala nang oras para mag-isip. Ang tanging nagpapatakbo sa kanya ngayon ay ang purong pagnanais na iligtas ang mga
inosenteng buhay. Mabilis ngunit tahimik na tumakbo si Camila papunta sa nursery. Pagbukas niya ng pinto, ang eksenang kanyang nakita ay magpapatunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Nakaupo si Paula sa tumba-tumba, karga-karga si Mateo. At sa kanyang kamay, hawak niya ang boteng may lason. Papalapit na ito sa bibig ng umiiyak na sanggol. "Huwag!" Ang sigaw ni Camila ay tila isang kulog na yumanig sa tahimik na silid. Nagulat si Paula. Ang kanyang mukha ay nabalot ng pagkasuklam at gulat. "Anong ginagawa mo rito?" "Bitawan mo ang boteng yan," sabi ni Camila. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Lumapit siya, handang agawin ang sanggol kung kinakailangan. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa labi ni Paula. "At sino ka para utusan ako? Katulong ka lang. Alam ko ang ginawa mo. Nakita kita." Ngunit hindi natinag si Paula. Mas idiniin pa nito ang bote sa bibig ni Mateo. Alam ni Camila na wala na siyang pagpipilian. Wala ng oras para sa mga salita. Sa isang desperadong kilos, sinugod niya si Paula. Hindi para saktan, kundi para maagaw ang bote. "Ano ba?" sigaw ni Paula. Ang tanging naisip ni Camila ay kailangang mawala ang lason. Itinaas niya ang kanyang kamay at buong lakas na iwinasiwas. Tinamaan niya ang bote. Tumalsik ito mula sa kamay ni Paula, umikot sa hangin, at ang puting likido sa loob ay sumaboy sa mamahaling alpombra. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi pa kaysa sa sigaw. Ang gatas, ang lason, ay nawala na. Ligtas na si Mateo. Ngunit sa sandaling iyon, alam ni Camila, tapos na rin ang kanyang pananatili sa mansyon. Bago pa man siya makahinga ng maluwag, isang malakas at galit na boses ang pumunit sa katahimikan mula sa pintuan. "Anong ibig sabihin nito?" Nakatayo roon si Leonardo Moreira. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng paghanga para kay Paula, ngayon ay isang maskara ng purong galit. Ang mga mata niya ay hindi nakatingin kay Paula. Nakatutok ang mga ito na parang dalawang nagbabagang punyal, diretso kay Camila. Dahil ang nakita lamang niya ay ang huling eksena, ang kanyang pinagkakatiwalaang yaya na buong dahas, na hinahampas ang bote ng gatas, palayo sa kanyang umiiyak na anak, habang ang kanyang fiancé ay mukhang takot at biktima. Ang perpektong bitag ni Paula ay nagsara na, at si Camila ang nasa loob nito. Ang katahimikan sa nursery ay mabigat, halos nakakasakal. Ang tanging maririnig ay ang humihikbing iyak ni Mateo at ang matinis na tunog ng pagbasag ng bote sa sahig. Para kay Leonardo, ang eksena sa kanyang harapan ay malinaw at hindi mapagkakailaan. Nakita ng sarili niyang mga mata kung paano sinaktan ni Camila ang 2 taong pinakamamahal niya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inunahan na siya ng napakagaling na pag-arte ni Paula. "Leonardo!" Humagulgol ito. Tumakbo palapit sa kanya at yumakap ng mahigpit na para bang naghahanap ng kaligtasan. "Diyos ko, buti na lang dumating ka." Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip niya. Bigla na lang siyang pumasok at sinubukan niyang saktan si Mateo. Ang bawat salita ni Paula ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ni Camila. Sinabi niyang naiinggit daw siya sa akin na dapat ay siya ang nasa posisyon ko. Galit na galit siya. Patuloy ni Paula, ang mga balikat ay nanginginig sa kunwaring pag-iyak. Nang sinubukan kong ipagtanggol ang anak natin, itinapon niya ang bote ng gatas. Lasing yata siya, darling. Lasing siya sa inggit. Tumingin si Leonardo mula sa umiiyak na si Paula patungo kay Camila. Si Camila ay nakatayo lang doon, basang-basa ng gatas ang damit. Ang kanyang mukha ay namumutla sa gulat. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Paano niya ipapaliwanag ang katotohanan na ang babaeng yumayakap ngayon sa amo niya ay isang mamamatay tao? Na ang pagtapon niya sa gatas
ay isang akto ng pagliligtas, hindi ng karahasan? Sir, hindi po totoo yan. Sa wakas ay nagkaroon siya ng boses, ngunit ito'y mahina at nanginginig. Siya po, may nilagay po siya sa gatas. Sinungaling! Lalong umalingaw-ngaw ang sigaw ni Paula. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, magsisinungaling ka pa? Nakita ka naming lahat, Camila. Nakita ka ni Leonardo. Muling ibinaling ni Leonardo ang kanyang tingin kay Camila. Ang kanyang mga mata ay hindi na lang malamig. Ang mga ito ay nag-aapoy sa puot. Ang huling piraso ng tiwala na ibinigay niya sa dalaga. Matapos itong pagbintangan sa allergy ni Mateo ay tuluyan ng nadurog. Ang lahat ng suspetsa niya kay Paula ay biglang naglaho, napalitan ng galit sa babaeng nasa kanyang harapan. Tama na, mariin niyang sabi. Ang kanyang boses ay kalmado. Ngunit ang kalamigan nito ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Lumapit siya kay Camila. Ang bawat hakbang niya ay tila isang dagok sa dibdib ng dalaga. Hindi niya tiningnan ang mga mata ni Camila. Sa halip, tumingin siya sa basag na bote, sa sahig, sa nasayang na gatas, sa umiiyak niyang anak. Naniwala ako sa iyo, sabi ni Leonardo. Ang bawat salita ay puno ng lason. Binigyan kita ng trabaho. Pinapasok kita sa pamamahay ko. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang mga anak ko. At ito ang isusukli mo? Sir, pakiusap. Maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Camila, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit si Leonardo ay hindi na nakikinig. Para sa kanya, ang katotohanan ay nasa harap na niya. Isang inggiterang katulong na sinubukang manakit ng isang sanggol. Itinaas niya ang kanyang kamay, hindi para manakit, kundi para ituro ang direksyon ng pinto. Ang kanyang kilos ay pinal. Walang anumang bahid ng pag-aalinlangan. Umalis ka. Utos niya. Ang boses ay walang emosyon, na lalong nagpapakita ng tindi ng kanyang galit. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa pamamahay na ito. Pero sir, sinabi kong umalis ka. Sa wakas ay sumabog ang kanyang galit. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, sapat na para marinig ng lahat. Wag na wag ka nang magpapakita sa akin, sa mga anak ko. Umalis ka. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Camila na parang mga bubog. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa gutom, mas matindi pa kaysa sa pagod. Ito ang sakit ng pagiging biktima, ngunit pinalalabas na salarin. Walang nagawa si Camila. Paano siya lalaban? Isa lang siyang katulong na walang pera, walang kapangyarihan. Tinalikuran niya sila. Ang bawat hakbang palayo sa nursery ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang mga paa. Narinig niya sa kanyang likuran ang mahinang pagalo ni Paula kay Leonardo. Ang mga salita nitong puno ng pagkukunwari. Shh, darling, tapos na. Ligtas na tayo. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya ang ibang mga kasambahay na sumisilip mula sa kanilang mga silid. Sa mga mata nila, nakita niya ang awa, pagtataka, at higit sa lahat, paghuhusga. Sa gabing iyon, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, lumabas si Camila sa dambuhalang gate ng mansyon ng mga Moreira. Dala niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang iilang gamit. Wala na siyang trabaho, wala na siyang pera para sa kanyang ina. At ang pinakamasakit sa lahat, nabigo siyang protektahan ang 3 batang minahal na niya na parang sarili niyang mga anak. Naglakad siya sa gitna ng ulan, walang patutunguhan. Ang bawat patak ng ulan ay tila nakikisabay sa kanyang pag-iyak. Ito na ang dulo. Nawala na ang lahat. Pagkatapos ng kaguluhan, isang hindi natural na katahimikan ang bumalot sa mansyon ng mga Moreira. Napatulog na muli ni Paula ang mga bata at ngayon ay nasa tabi siya ni Leonardo sa opisina nito. Marahang hinahaplos ang kanyang likod. Huminahon ka na, darling, malambing niyang sabi. Wala na siya. Ligtas na ang mga bata. Tumango lang si Leonardo.
Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ibinuhos niya ang kanyang sarili ng isang baso ng alak at ininom iyon ng isang lagukan. Mayroon pa ring bumabagabag sa kanya. Kahit gaano kalinaw ang kanyang nakita, hindi niya maialis sa kanyang isipan ang itsura ng mukha ni Camila bago siya nito tinalikuran. Hindi yun mukha ng isang taong may kasalanan. Iyon ay mukha ng isang taong sawi, ng isang taong sinukuan na ang mundo. Magpapahinga na ako, sabi ni Leonardo. Tumayo at hinalikan si Paula sa noo. Salamat sa pagiging matatag para sa atin. Palagi, mahal ko. Nakangiting sagot ni Paula, ang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Ngunit hindi sa silid-tulugan dumiretso si Leonardo. Naghintay siya hanggang sa marinig niyang sumarado ang pinto ng kwarto ni Paula. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang opisina, isinara ang pinto, at ikinandado ito. Umupo siya sa harap ng kanyang computer. May isang bagay pa siyang kailangang gawin. Isang huling hakbang para tuluyang mapanatag ang kanyang kalooban. Ang mga security camera. Binuksan niya ang file para sa gabing iyon. Nag-umpisa ang recording sa isang tahimik na nursery. Nakita niya ang sarili niya na nakatayo sa may pinto. Pinapanood si Paula. Nakita niya kung paano siya nito pinaalis. Nakita niya kung paano umalis si Camila. Kinabahan siya. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa monitor ng kamera sa kusina. At doon, nanigas si Leonardo sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang paghinga ay halos tumigil. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ang palihim na pagpasok ni Paula sa madilim na kusina. Ang paglabas nito ng maliit na bote. Ang pagdurog nito sa tableta. Ang paghalo nito sa gatas. Ang bawat galaw ay isang patunay. Ang bawat kilos ay isang kumpirmasyon ng kasamaang hindi niya sukat akalain. Hindi. Bulong niya sa sarili. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sunod niyang pinanood ang recording sa pasilyo. Nakita niya si Camila. Nagtatago sa dilim. Ang mukha ay puno ng takot. Nakita niya ang pagtakbo nito papunta sa nursery. Mabilis niyang inilipat ang view sa camera sa loob ng nursery. Pinanood niya ang buong pangyayari sa tamang anggulo. Ang pagharap ni Camila kay Paula. Ang pagtangkang isubo ni Paula ang bote sa kanyang anak. Ang desperadong pagwasiwas ni Camila, hindi para manakit, kundi para ilayo ang bote sa bibig ng sanggol. At nakita niya ang sarili niya. Ang pagdating niya sa maling panahon, ang mga maling akala, ang mga masasakit na salitang binitawan niya. Napahawak si Leonardo sa kanyang ulo. Ang katotohanan ay isang malakas na suntok na nagpabagsak sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Si Camila ay hindi ang kontrabida, siya ang bayani. At si Leonardo, siya ang nagkamali. Isang pagkakamaling halos ikamatay ng kanyang sariling anak. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. May narinig siyang mahinang tunog mula sa recording. Ang audio. Halos nakalimutan niya. Itinaas niya ang volume. Ito ang sandali matapos niyang talikuran si Camila. Noong inaalo ni Paula ang sarili niya. Akala ni Paula ay wala nang nakakarinig. Akala niya ay nagtagumpay na siya. Narinig ni Leonardo ang mahinang pagtawa ni Paula. Isang tawang nakakakilabot. Pagkatapos ay narinig niya itong bumulong, tila may kausap sa hangin. Sa wakas, isa na lang ang nawala. Dalawa na lang ang natitira. Ngunit hindi yon ang nagpatigil sa paghinga ni Leonardo. Biglang nag-ring ang cellphone ni Paula na naiwan nito sa mesa sa loob ng nursery. Hindi ito sinagot ni Paula, marahil dahil akala niya ay kasama niya sa sala si Leonardo. Ngunit ang voicemail na pumasok ay automatikong na-record ng sensitibong mikropono ng kamera. Isang magaspang na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker ng computer ni Leonardo. Paula, ako to. Nabalitaan ko ang nangyari. Magaling. Magaling ang pagkakadrama mo. Ngayon, siguraduhin mong makuha mo na ang tiwala ng Moreira. Kailangan na nating mabayaran ang mga utang natin. Isunod mo na ang dalawa pa. Dalian mo. Gawin mo sa kanila
ang ginawa natin sa asawa niya. Isang perpektong aksidente. Isang perpektong aksidente. Ang apat na salitang iyon ay sumabog sa loob ng isipan ni Leonardo na parang isang bomba. Ang pagkamatay ni Isabela. Ang car accident na walang ibang nakaligtas, kundi ang driver na bigla na lang naglaho. Ang aksidenteng nag-iwan sa kanya na durog at nag-iisa. Hindi yun aksidente. Pinatay nila si Isabela. Pinatay nila ang kanyang asawa. At ngayon, sinusubukan nilang patayin ang kanyang mga anak. Isang hayop na sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Leonardo. Isang sigaw ng purong sakit, pagsisisi at nag-aapoy na galit. Sa isang marahas na kilos, ibinalibag niya ang lahat ng nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Tumalsik ang mga papel, ang mamahaling pluma, ang baso ng alak na nabasag sa sahig. Hindi ito galit ng isang bilyonaryo. Ito ang galit ng isang asawang nawalan. Ito ang galit ng isang amang muntik nang mawalan ng lahat. Dumampot ang kanyang mga mata sa telepono sa gitna ng kalat. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ito. 2 tao ang kailangan niyang tawagan. Ang una, ang hepe ng pulisya. Ang pangalawa, kailangan niyang mahanap si Camila. Kailangan niyang humingi ng tawad kahit na alam niyang walang kapatawaran ang kanyang nagawa. Dinampot niya ang kanyang susi at tumakbo palabas ng opisina. Ang mga mata ay namumula. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa apoy ng paghihiganti na nagliliyab sa loob niya. Tapos na ang pagpapanggap, oras na para maningil. Ang almusal kinabukasan ay inihanda ng may kakaibang tensyon. Iniutos ni Leonardo sa lahat ng kasambahay na ihanda ang dining hall para sa isang espesyal na anunsyo. Pumasok si Paula sa silid. Suot ang isang maningning na dilaw na bestida. Ang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Inaasahan niyang ito na ang araw na iaanunsyo ni Leonardo ang petsa ng kanilang kasal. Lumapit siya at humalik sa pisngi nito. "Good morning, darling." Malambing niyang bati. "You seem determined today. May maganda bang balita?" Isang malamig na ngiti ang isinukli ni Leonardo. "Mayroon, Paula. Isang napakahalagang balita." Ilang sandali pa, dumating ang mga panauhing ipinatawag ni Leonardo. Ang mga magulang ni Paula, sina Mr. at Mrs. Villanueva. Ang mag-asawa ay kapwa mukhang nasisiyahan. Inaasahan ang magandang anunsyo para sa kanilang nag-iisang anak na babae. "Leonardo, iho, napakagandang umaga." Bati ni Mr. Villanoma ni Mr. Villanueva. "Maupo po kayo." Sabi ni Leonardo. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Nang makaupo na ang lahat, nanatiling nakatayo si Leonardo sa ulunan ng mesa. Sa halip na magsalita, tumingin siya kay Manang Lydia na naghihintay sa isang sulok at tumango. Isang malaking flat-screen television na nakatago sa likod ng isang painting ang bumaba mula sa pader. Napakunot ang noo ni Paula. "Darling, hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin." Pinindot ni Leonardo ang isang remote. Ang screen ay umilaw at ang unang eksena na lumabas ay ang madilim na kusina. Nanlaki ang mga mata ni Paula. Ang kanyang nangiti ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng purong takot. Pinanood ng lahat sa isang nakabibinging katahimikan ang bawat kilos niya. Ang pagdurog sa tableta, ang paghalo nito sa gatas. Walang sino man ang kumikibo. Ang mga magulang ni Paula ay napatingin sa kanilang anak. Ang mga mukha ay puno ng pagtataka. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa nursery. Ang pagtangka niyang isubo ang bote. Ang desperadong pagdating ni Camila. Ang pagtapon sa gatas. At sa huli, ang pagring ng cellphone. At ang pagring ng cellphone. At ang malinaw na boses mula sa voicemail. Gawin mo sa kanila ang ginawa natin sa asawa niya. Isang perpektong aksidente. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng dining hall. Si Mrs. Villanueva
ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makahinga. Si Mr. Villanueva naman ay napatayo, ang muka ay namumutla, nakaturo sa kanyang anak. Paula, anong kalokohan ito? Ngunit si Paula ay hindi na nakatingin sa kanyang mga magulang. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Leonardo, puno ng hindi makapaniwalang takot. Ang kanyang perpektong maskara ay tuluyan ng nabasag. At ang lumabas ay ang mukha ng isang halimaw na nahuli sa bitag. Leonardo, paano? Nauutal niyang sabi. It's not what it looks like. Frame up yan. Gawa-gawa lang yan ni Camila. Tapos ka na ba? Malamig na tanong ni Leonardo. Dahil ang pulisya ay naghihintay na sa labas. Kasabay ng kanyang mga salita, bumukas ang pinto ng dining hall. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Hindi! Tumili si Paula, napatayo at napaatras. Hindi ninyo ako pwedeng arestuhin. Wala kayong ebidensya. Ang buong recording na ito, kasama ang audio, ay naibigay na sa kanila, sabi ni Leonardo. At ang kasabot mo sa telepono, naaresto na siya kaninang madaling araw at inamin na niya ang lahat, Paula, mula sa mga pagtatangka sa buhay ng mga anak ko hanggang sa pagpaplano ng pagkamatay ni Isabela. Hindi! Sinungaling kayong lahat. Naging parang isang mabangis na hayop si Paula. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit mabilis siyang nahawakan ng mga pulis. Nagpumiglas siya, nagsisigaw, nagmumura. Leonardo, pakawalan mo ako. Mahal kita. Papakasalan kita. Sigaw niya. Ang kanyang magandang muka ay nabalot na ng luha at galit. Ngunit si Leonardo ay nakatingin lang sa kanya. Ang mga mata ay walang anumang awa. Ang pagmamahal na sinasabi mo ay lason, at ang lugar para sa mga mamamatay tao ay sa kulungan. Habang kinaladkad ng mga pulis si Paula palabas, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina. Ang kanyang mga magulang ay naiwang nakaupo, kapwa napayuko sa kahihiyan at pagkabigo. Nang tuluyan ng tumahimik ang mansyon, naiwan si Leonardo na nakatayo mag-isa. Ang hustisya ay naibigay na, ngunit wala siyang naramdamang tagumpay. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malaking butas sa kanyang dibdib. Isang butas na dulot ng kanyang pagkakamali. Isang butas na tanging isang tao lang ang posibleng makatulong na punan. Tinalikuran niya ang lahat at naglakad palabas ng mansyon. Hindi niya alam kung saan hahanapin si Camila. Pero hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nakikita. Kailangan niyang ayusin ang lahat. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang ibalik ang babaeng nagligtas sa kanyang pamilya. 2 araw na paghahanap, 2 araw na walang tulog. Ginalugad ni Leonardo ang bawat sulok ng syudad sa tulong ng kanyang mga tauhan. Ngunit si Camila Santos ay tila isang bula na naglaho. Ang tanging pag-asa niya ay ang impormasyong nakalagay sa resume nito, ang pangalan ng pampublikong ospital kung saan naroon ang ina nito. Sa 3 araw, sa gitna ng hapon, pumarada ang mamahaling sasakyan ni Leonardo sa harap ng isang luma at mataong ospital. Lumabas siya, hindi na inalintana ang mga mapanuring tingin ng mga tao sa kanyang eleganteng kasuotan. Ang tanging nasa isip niya ay ang makita si Camila sa information desk. Nalaman niya kung saang ward naroon si Aling Nena Santos. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo, ang amoy ng gamot at sakit ay tila sumasakal sa kanya. Napakayo ng mundong ito sa kanyang kinagisnan. At doon, sa dulo ng pasilyo, nakaupo sa isang plastik na upuan sa labas ng isang kwarto, nakita niya ito. Nakayuko si Camila. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. At ang kanyang mga balikat ay nakakrus na tila pasan ng buong mundo. Kausap niya ang isang doktor at kahit mula sa malayo, kitang-kita ni Leonardo ang panginginig ng mga labi nito at ang pamumula ng mga mata. Wala na po ba talagang ibang paraan, Dok? Narinig niyang tanong ni Camila. Ang boses ay basag
at puno ng pakiusap. Patawad hiya, malungkot na sagot ng doktor. Ginawa na namin ang lahat. Ang operasyon na lang talaga ang pag-asa niya. At habang wala tayong pambayad para doon, hindi na tinapos ng doktor ang sasabihin. Isang tapik sa balikat at iniwan na nito si Camila. Naiwang mag-isa si Camila na payuko at tahimik na humikbi. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa sahig na semento. Ang itsura niya ay larawan ng isang taong tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Leonardo. Bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Bawat hakbang ay nagpapaalala sa kanya ng sakit na idinulot niya sa babaeng ito. Nang nasa harapan na niya ito, ang anino niya ang unang napansin ni Camila. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha, ay nanlaki sa gulat at pagkatapos ay napalitan ng takot. Agad siyang napatayo at napaatras na para bang nakakita ng multo. Sir! Si Leonardo, ang makapangyarihang bilyonaryo, ay nakatayo sa kanyang harapan. Ngunit hindi na ito ang aroganteng amo na nagpalayas sa kanya. Ang taong nasa harap niya ngayon ay may lungkot sa mga mata. Ang kanyang perpektong ayos ay bahagyang gusot at ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita rito dati. Pagsisisi. Camila, sabi niya. Ang kanyang boses ay malalim at bahagyang paos. Hindi siya nagsalita. Sa halip, sa isang kilos na hindi inaasahan ni Camila, dahan-dahan siyang yumuko. Isang taong kasing yaman at kasing poderoso ni Leonardo Moreira, yumuyuko sa harap ng isang hamak na katulong. Patawarin mo ako, Camila. Ang mga salitang iyon ay hindi isang utos, hindi isang pakiusap na may halong pagmamataas. Iyon ay isang dalangin, isang taos-pusong pagsusumamo mula sa isang taong kinain ng pagkakamali. Natigilan si Camila, hindi siya makapagsalita. Alam ko na ang lahat, patuloy ni Leonardo. Dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Tinitigan niya si Camila ng diretso sa mata. Nakita ko sa kamera. Nakita ko ang lahat ng ginawa ni Paula. At nakita ko kung paano mo iniligtas ang anak ko. Napahawak si Camila sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang hikbi. Wala akong excuse, Camila. Naging bulag ako. Naging arogante. Hinusgahan kita ng hindi inaalam ang katotohanan. Ang sakit na idinulot ko sa'yo. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pero nandito ako ngayon para humingi ng tawad sa'yo. Hinawakan ni Leonardo ang kamay ng isang dumaraang nurse. Miss, ano man ang kailangan ng pasyente sa kwartong yan? Si Nena Santos. Ako na ang bahala. Ihanda ninyo ang pinakamagaling na surgeon. Ilipat ninyo siya sa private suite. Kahit magkano, babayaran ko ang lahat. Bumaling siyang muli kay Camila na ngayon ay hindi na makapigil sa pag-iyak. Hindi ito bayad sa ginawa mo, Camila. Ito ang nararapat para sa ina mo. Ang bayad sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang kabayanihan mo. Huminga siya ng malalim. Ito na ang pinakamahalagang tanong. Nasa kulungan na si Paula. Ligtas na ang mga anak ko dahil sa'yo. Pero kailangan kanila. Kailangan kita. Camila, gusto kong bumalik ka sa mansyon, hindi bilang katulong, kundi bilang tagapangalaga ng mga anak ko. Ang kanilang guardian, ang taong magpoprotekta sa kanila, ang taong pinagkakatiwalaan ko ng buong puso. Tumingin siya sa paligid, sa malungkot na ospital, at pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Camila. Please, Camila, bumalik ka na sa amin. Ang alok ay nakalatag na. Isang bagong buhay, isang bagong simula. Ngunit ang tanong ay nananatili. Pagkatapos ng lahat ng sakit at kahihiyan, kaya pa bang magpatawad at magtiwala muli ng puso ni Camila? Ilang araw ang lumipas. Ang ina ni Camila ay matagumpay na naoperahan. Inilipat ito sa pinakamagandang silid sa ospital, kung saan ang bawat pangangailangan nito ay natutugunan. Sa unang pagkakataon,
Sa loob ng napakatagal na panahon, nakita ni Camila ang kanyang ina na ngumiti ng walang sakit. "Anak," sabi ni Aling Nena habang hawak ang kamay ni Camila, "ang amo mong yon, malaki ang utang na loob natin sa kanya. Pero ang desisyon na bumalik ay nasa sayo." "Natatakot po ako, Nay," pag-amin ni Camila. "Ang takot ay bahagi ng pagmamahal, anak. Kung saan ka magiging masaya, doon ka. Sundin mo ang puso mo." At sinunod nga niya. Isang linggo pagkatapos ng kanilang pagkikita sa ospital, muling pumasok si Camila sa dambuhalang gate ng mansyon ng mga Moreira. Ngunit ngayon, iba na. Ang sasakyang naghatid sa kanya ay pag-aari ni Leonardo. At sa kanyang pagbaba, hindi na siya isang yaya na kailangang dumaan sa likod. Ang bumungad sa kanya sa pangunahing pinto ay si Manang Lydia at ang lahat ng kasambahay. Nakahilera sila at sa kanilang mga muka ay wala na ang paghuhusga, kundi purong respeto at paghanga. "Welcome back, Ma'am Camila," sabay-sabay nilang bati. Ngumiti si Camila, isang totoong nangiti. Mula sa itaas ng malaking hagdanan, bumaba si Leonardo. Wala na ang lamig at awtoridad sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng init at ng isang emosyong hindi pa kayang pangalanan ni Camila. Sa likod niya, karga-karga ng dalawang yaya sina Lucas at Juan, habang si Mateo naman ay nasa mga braso mismo ni Leonardo. Nang makita ng tatlong sanggol si Camila, tila may nakilala silang isang pamilyar na kaluluwa. Sabay-sabay silang ngumiti at iwinasiwas ang kanilang maliliit na kamay, gumagawa ng mga munting ingay ng kagalakan. "Mukhang may hinahanap-hanap sila," nakangiting sabi ni Leonardo. Dahan-dahan niyang ibinaba si Mateo at iniabot ito kay Camila. Nang muling maramdaman ni Camila ang bigat ng munting anghel sa kanyang mga braso, naramdaman niyang umuwi na siya. Niyakap niya ito ng mahigpit, nilanghap ang matamis na amoy ng sanggol, at isang luha ng kaligayahan ang pumatak mula sa kanyang mata. "Ito si Camila," sabi ni Leonardo sa kanyang mga anak. Ang boses ay puno ng paggalang. "Ang nagligtas sa inyo. Mula ngayon, siya na ang magbabantay at magpoprotekta sa inyo. Palagi siyang nandito para sa inyo." Ang mga sumunod na araw ay tila isang panaginip. Si Camila ay hindi na natutulog sa staff house. Mayroon na siyang sariling silid katabi ng nursery. Ang kanyang dating uniforme ay napalitan ng mga simpleng damit. Ngunit ang kanyang estado sa loob ng bahay ay hindi na maikukumpara sa dati. Hindi na siya isang utusan. Siya ay isang mahalagang bahagi ng pamilya. Isang hapon, habang naglalaro sila sa hardin, pinapanood ni Camila ang mga bata na masayang gumagapang sa malambot na damo. Umupo sa tabi niya si Leonardo, hindi na bilang si Leo, ang electrician, kundi bilang siya, ang totoong Leonardo. "Masaya sila," sabi ni Leonardo. Ang tingin ay nasa mga anak. "Masaya sila dahil nandito ka." "Masaya rin po ako, sir," nahihiyang sagot ni Camila. "Leonardo?" Pagtatama niya. "Tawagin mo akong Leonardo." Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ngunit hindi ito isang hindi komportableng katahimikan. Ito ay isang katahimikang puno ng mga hindi masabi na salita, ng pasasalamat, ng pag-unawa. Dahan-dahang inilagay ni Leonardo ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Camila na nakapatong sa bench. Hindi ito isang kilos ng pagnanasa, kundi isang kilos ng malalim na koneksyon at tiwala. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ni Leonardo, nakita ni Camila ang isang bagong simula, isang pangako ng pag-asa. Ang kanilang paglalakbay ay nagsimula sa kasinungalingan, pagdududa at sakit. Ngunit mula sa abo ng mga pagsubok na yon, isang bagong bagay ang isinisilang. Isang relasyong binuo hindi sa yaman o estado sa buhay, kundi sa katatagan, katapatan, at sa isang pag-ibig na nagsimulang yumabong sa pinakahindi inaasahang pagkakataon. Ngunit habang sila'y magkahawak kamay na nakatingin sa kanilang kinabukasan,
na isinasalamin ng 3 maliliit na anghel, biglang nag-ring ang cellphone ni Leonardo. Kinuha niya ito at nakita ang numero ng hepe ng pulisya. "Sir Moreira," sabi ng boses sa kabilang linya, "mayroon lang kaming update. Tungkol sa kaso ng pagkamatay ng dati ninyong asawa, may mga bago kaming ebidensya. Mukhang hindi nga talaga yon isang aksidente." Napahigpit ang hawak ni Leonardo sa kamay ni Camila. Ang laban ay hindi pa pala tapos. Isang bagong kabanata ang magbubukas, Kapitang Basakes.